Hello, handa na ba kayo para sa isang special na secret recipe? Pero teka, hindi to para sa pagluluto ah. Ito ay isang recipe para sa kabaitan. Tama! Alamin natin kung paano ka pwedeng maging isang super helper. Tara, simulan na natin! Oh, eto, may tanong ako para sa'yo. Naranasan mo na ba na makita yung kaibigan mo na malungkot? O kaya may kakilala kang may sakit? At naisip mo, sana matulungan ko siya. Pag-isipan mo muna yan, ha? Okay, mag-travel tayo pabalik sa nakaraan. Noong unang-unang panahon, marami-raming tao ang nangangailangan ng tulong, marami ang nalulungkot at kailangan nila ng pag-aalaga. Ibig sabihin, parang nawawalan na sila ng pag-asa. Alam mo yun? Kailangan nila ng isang bagay na magpapasaya sa kanila, na magpapagaan ng pakiramdam nila hindi lang sa katawan, kundi lalo na sa puso. So, ang talagang kailangan ng mundo noon ay isang kakaibang uri ng helper. Isang tao na magpapakita sa kanila ng mas magandang daan. At ang helper na yon ay si Kristo. So, paano nga ba tumulong si Jesus? Well, meron siyang isang special na recipe na laging-laging gumagana. Gusto mo bang malaman kung ano yon? Halika, alamin natin. At eto na yung sekreto sa recipe ha. Hindi to puro salita lang. Ang importante dito ay yung paggawa. Yung action, kailangan mo munang ipakita na mahal mo sila at nag-aalala ka para sa kanila. Yon ang pinakauna sa lahat. Ang galing, di ba? Ang unang step pala ay napakasimple lang, ang maging isang mabuting kaibigan. Isang kaibigan na laging nandyan para sa lahat, na gusto lang yung makakabuti para sa kanila. Pero teka lang, hindi to ginawa ni Jesus ng mag-isa. Alam mo ba? Bumuo siya ng isang team. Tinuruan niya yung mga kaibigan niya, yung mga disipulo, ng kanyang special recipe. At sila ang naging pinakaunang super helping team sa buong mundo. At ito yung mission na binigay ni Jesus sa team niya. Sige na, lumabas kayo at ibahagi niyo yung kabaitan na nakuha niyo. At tandaan, ibigay niyo yan ng libre, diretso mula sa puso ninyo. At alam niyo ba, sobrang effective nito. Ginamit ng mga disipulo yung recipe, nagturo sila, nagpagaling, at dahil doon, kahit saang lugar sila pumunta, nagdadala sila ng sobrang laking saya at ginhawa. Grabe no, sa sobrang galing ng paraan na to, yung mabuting balita ng pagtutulong ay kumalat sa buong mundo sa napakaikling panahon lang. Ang bilis! Ngayon, eto pa yung isang cool na part ng recipe. Alam nyo ba na isang malaking bahagi ng pagtutulong ay yung pagtuturo sa mga tao kung paano maging malusog? Oo, tama. Kasi ganito yan, yung katawan natin para yung isang napakahalagang regalo. At kapag inaalagaan natin yan, kumakain ng tama, natutulog ng maayos, lumalakas din yung isip at puso natin. At kapag malakas tayo, mas marami tayong energy para maging super helpers. So tandaan natin to yung pagtulong sa katawan ng isang tao at pagtulong sa puso niya, laging magkasama yan. Para silang puzzle pieces na hindi mo pwedeng paghiwalayin. At heto na ang pinakamagandang balita sa lahat. Ang special recipe na to, hindi lang yan para sa mga kwento. Para sa'yo yan. Oo, ikaw. Pwede mo yang gamitin ngayon din, dyan mismo kung nasaan ka. Hindi mo kailangan maghintay na gumawa ng isang malaki at ingranding bagay. Pwedeng-pwede kang magsimula sa mga maliliit na kabutihan. Sa bahay, sa school, o sa mga kalaro mo. Tandaan mo kahit isang simpleng ngiti, o pagtulong sa bahay, o yung pakikinig mo lang sa kaibigan mo, kahit gaano pa yan kalit para sa'yo, para sa kanila, baka yun na yung pinakamalaking bagay na nangyari sa araw nila. Ang galing, di ba? At ito na yung huling sekreto. Alam mo ba na yung saya na nararamdaman mo kapag nakakatulong ka ay mas malaki pa kaysa sa saya ng pagtanggap? Totoo yan. Kaya sige na, lumabas ka dyan at ipakita mo sa mundo ang galing ng isang super helper.